pa rin ng ating Panginoon kung ano yung mga nasa salita niya, kung ano yung mga pinangako niya sa bawat isa sa atin. What are those? Mga mabubuting bagay. Amen. We are standing on the promises of God. Hallelujah. For He is faithful. Worship the Lord as we sing this song. We're standing on His promises. In Him we have the confidence. He won't fail. Hallelujah. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. Oh, Trust in the Lord with all thy heart. His word can't fail. His word won't fail. Trust in the Lord with all thy heart. His word can't fail. His word won't fail. Fear not, Neither be dismayed. neither be dismayed. Promises, we're standing on His promises. In Him we have the confidence. He won't fail. Promises, we're standing on His promises. In Him we have the confidence. He won't fail. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. So trust in the Lord. Trust in the Lord with all thy heart. His word can't fail. His word won't fail. Trust in the Lord with all thy heart. His word can't fail. His word won't fail. Fear not, Neither be dismayed. neither be dismayed. We're standing on His promises. Promises. We're standing on His promises. In Him we have the confidence. He won't fail. Oh, Promises. We're standing on His promises. In Him we have the confidence. He won't fail. The mountains are moving, waves make straight. In Jesus' name, in Jesus' name, mountains are moving, waves make straight. In Jesus' name, in Jesus' name, mountains are moving, waves make straight. In Jesus' name, in Jesus' name, mountains are moving, waves make straight. In Jesus' name, in Jesus' name, promises, we're standing on His promises. In Him we have the confidence.
Yes, He won't fail. The mountains are moving. Ways make straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains are moving. Ways make straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains are moving. Ways made straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains are moving. Ways made straight. In Jesus' name. In Jesus' name. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart. His word can't fail. His word won't fail. Trust in the Lord with all thine heart. His word can't fail. His word won't fail. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart. His word can't fail. His word Trust in the won't Lord. fail. Trust in the Lord with all thine heart. His word can't fail. His word won't fail. Neither be dismayed. Neither be dismayed. Amen. We're standing on the promises of God. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Amen. Wala tayong ibang pinanghawakan. Amen. Hindi tayo humahawak sa pangako ng kung sino-sino. Lalong-lalo na kung ang nangako sa atin ay tao. Amen. Alam natin ang kalalabasan niyan. Dahil ang pangako ng tao minsan, mga kapatid, ay sadyang napapako. Diba? Amen. Pero the promises of God, mga kapatid, are sure and amen. Praise God. Totoo. Amen. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. It will not return to Him without accomplishing everything what He has spoken according to His Word. Kaya kung sinalita ng Diyos, papangyarihin niya ang bagay na ito. Amen. And before I'm going to deliver a message from the Lord today, mga kapatid, amen, let's give time, mga kapatid, for a victory report. I know, mga kapatid, gusto mahabol kanina ni Sister Cathy ang time ng testimony since wala silang nasakyan na mapid ay let's hear from her, mga kapatid, ang mainit-init pa na balita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya pong tinatawag na pagbisita for 2 months in United States of America. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy church anniversary nga po pala. Kasi nung anniversary nyo, parating pa lang po ako noon. Natin pala. Happy church anniversary natin. Tunay nga po na victory report ang aking i-report sa inyo today. Kasi nga po, cancer-free na daw si Mama. Amen. Umalis po ako dito ng September 30. Pagdating ko po doon, si Mama po ay totally bedridden. But through your prayers, mga kapatid, and tunay nga na trust the Lord with all your heart. At tunay nga na His words won't fail, His words can't fail. Yan po ang ipinaranas sa amin na pamilya, mga kapatid. Kaya tunay na victory po ang sasabihin ko sa inyo ngayon dahil hindi lang po ako dito nagpapatotoo dahil doon sa lugar na puntahan ko po ay nakilala ko din po ang United Pentecostal Church na ang pangalan ay Spirit Lighthouse.
Spirit Lighthouse at doon ko po nakilala yung pastor doon na Phil-American. At so tunay parang family po yung naging touring sa amin doon at ako din po ay nakapagbigay ng testimony na talagang prayer really works and God is really, really good. Nung una na nalaman namin na may cancer si Mama na lymphoma, bago ako umalis, parang, Lord, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon para maalagaan si Mama. At hindi lang po yun ang binigay niya, mga kapatid, dahil binigyan niya po ng kagalingan ng aming ina. So, malaking pagpapasalamat ko po sa Panginoon at ako rin po ay iningatan sa aking pagbabiyahe dahil nung nung pagbiyahe ko po ay alam natin na ang Israel ay at war, hindi po ba? So, malaking risks, ano yung risk? Parang peligro kung sasakay ka sa eroplano, baka tirahin ng bomba, di ba? Maraming risk pero God is really good at iningatan niya po ako sa aking biyahe. Iyon po ang aking victory report sa inyo. At to God all be the glory. Praise the Lord. Yan lang bang pwede nating ipalakpak sa Diyos sa kanyang kabutihan? Amen. Hallelujah. We truly believe the report of the Lord. Amen. Amen. We truly believe the report of the Lord. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Praise God. Alam ko, mga kapatid, maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa pagbisita doon ni Ate Kating, mga kapatid, sa Amerika. And marahil hindi niya nabanggit ang ilan, pero I know for sure, mga kapatid, may marami pang mga bagay na ginawa ng Diyos na inayos sa kanyang pagpunta roon. And thank you for the glory of God. Amen. Yung prayer, mga kapatid, na ang mga mahal natin sa buhay ay tinatawag na maidako ang kanilang panyapak sa bahay panambahan, ay isang napakalaking patutuunayan na pagkilos ng Diyos. Amen. Ang aking binan na hindi ko pa nakikita in person, mga kapatid, ay nakadalo din siya sa church. Amen. Hindi ko pa nakikita yung aking binan, mga kapatid, in person, but madalas, mga kapatid, nag-uusap kami ng video call, mga kapatid. Doon lang kami nag-uusap. Amen. Salamat sa Diyos, maging yung aking bayaw, ang aking hipag, mga kapatid, nakadalo rin sila sa church. Amen. Si Mama, nakadalo sila sa church, mga kapatid. And truly, mga kapatid, kung nasaan talaga ang Espiritu ng Diyos, nandun yung nararamdaman natin yung belongingness. It is the Spirit of God, mga kapatid, ang siyang tinatawag na gumagawa lahat ng bagay na ito. Hindi tayo nahihiya, hindi sa wala tayong hiya. Meron tayo, kundi ang Diyos talaga ang nag-govern or nagko-control lahat ng bagay para ayusin niya. Amen. Ang ating relationship, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa Kanya, maging mga relationship natin sa mga mahal natin po sa buhay. Amen. And without so much ado, aduunay man ng tinaybagak, kakabsa. Agrugi tayo ni tisasaw ni Apo Diyos. Amen. Praise God. Let's open our Bible, mga kapatid, in the book of Jeremiah. Amen. In Jeremiah chapter 18, mga kapatid, I'm reading from Abtag version. Okay, o Tagalog. Amen. Jeremiah chapter 18. Praise the Lord. Praise God. Verse 1. It says here, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalyo at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita. Ang aking mga salita roon. Nang magkagayoy, bumaba ako sa bahay ng magpapalyo at narito,
Siya'y gumagawa ng kanyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. At nang mabasag sa kamay ng magpapalyok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalyok. Nang magkagayoy, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, O sambahayan ni Israel. Hindi sinabi, O sambahayan ni Jacob, kundi, O sambahayan ni Israel. Hindi baga ako makakagawa sa inyo ng gaya ng paggawa ng magpapalyok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ni Israel. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, alam ko na marami na tayong nailaan, naiukol na panalangin sa gawain sa umagang ito. Amen. At gusto kong dalhin ang salita ng Diyos na may pamagat na nangagsasabing, God is still at work. Amen. God is still at work. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon at kayo na po ay makakaupo sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Kumikilos pa rin ang ating pong Panginoon. O gumagawa pa rin ang ating pong Panginoon. Shall we say, thank you, Jesus? Thank you, Jesus, dahil naabot ko, mga kapatid, ang ating 47 years of age. Amen. Salamat, mga kapatid, sa inyong pong mga pagbati. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa iyong mga presents. Amen. Spiritual present, material present, financial present. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, siksik, liglig, at umaakpaw na pagpapala. Kaya muli, mga kapatid, salamat sa ating pong Panginoon. Napakabuti niyang tunay sa aking buhay. Ulitin ko, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating dadalhin ay God is still at work. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the God. Hallelujah. Ang salita ng Diyos na ating binasa, amen, ay salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid, sa panahon, amen, na sa malalim, mga kapatid, o sa madilim na kalagayan itong bayan ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. At kung ating babalikan, mga kapatid, ang buhay ng lingkod ng Diyos na binabanggit dito, amen, nagpasimula ang kanyang buhay, mga kapatid, sa lugar ng Anatot. Amen, hindi ito yung tinatawag na pangungutya. Kapag naiinis ka kay Ana, Anatot. Okay? Anatot, di ba? Inatot. Laikatot. Minsan kapag nangaasar ka, may tot sa dulo eh. Pero mga kapatid, hindi po. Ang ulitin ko, mapid, ang Anatot ay isang lugar, amen, kung saan, mga kapatid, hallelujah, nagsimula ang buhay ni Jeremias. At ang lugar na Anatot, mga kapatid, ay ito'y isang bayan o lugar kung saan pinaninirahan ng maraming mga pari, mga kapatid. Pero gustong sabihin that Jeremiah, mga kapatid, was not tinatawag na membro ng mga kilalang tinatawag na mga priest, mga kapatid. Amen. Hindi siya kilala, mga kapatid, na pari, mga kapatid, o kabilang sa mga kilalang pari sa bayan ng Israel. Marahil sa kadahilanan, mga kapatid, na nahamak o hinamak ang kanyang tinatawag na pinanggalingan, mga kapatid. Pero sa kabila, mga kapatid, na hindi man kilala, mga kapatid, he is not belong to what we call elite priest in Jerusalem. Ang pinakamahalagang bagay, mga kapatid, amen, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan ay itong si Jeremias ay pinili siya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan na mula pa lamang, mga kapatid, sa sinapupunan ng kanyang mga magulang ay pinili na siya ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Napakagandang bagay, mga kapatid, na ganito ang tinatawag na naging kalagayan
ng buhay, mga kapatid, ng lingkod ng ating pong Panginoon. He is not belong to a royal family. Hindi siya belong, mga kapatid, sa mga kilalang political family, mga kapatid. Amen. Pero sa kabutihan ng Diyos, ito ay sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos mismo ang pinili, siya mismo ang pumili, o ang Diyos mismo ang pumili kay Propeta Jeremias, mga kapatid. Na laging ganito naman ang pamamaraan ng Diyos kapag siya ay tumatawag, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Yes. Ang sabi sa unang Korinto, mga kapatid, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 29, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mabababa sa sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmamapuri sa harapan ng Panginoong Diyos. Laging ganito ang pagpili. Amen. Kung ating titignan ang ating kalagayan, who we are to be chosen by God. Sino tayo para piliin ng ating pong Panginoon? We are not belong to an elite family. We are not belong to an elite group, mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa ating pong Panginoon, hindi man tayo kabilang sa mga aring tinatawag na tanyag o kilalang pamilya, mga kapatid, sa buong mundo. Hindi tayo kabilang sa royal family, pero purihin ang ating Panginoon. God hath chosen us. Pinili tayo ng ating pong Panginoon. Amen. So kagaya ni Jeremiah, amen, madalas, mga kapatid, kagaya rin siya ng mga tinawag ng ating pong Panginoon na minsan madalas makipagtalo sa Diyos sa pagkatawag nila sa kanilang mga buhay. Amen. Yes, si Moses, nung tinawag siya ng ating pong Panginoon, ay nakipag-argue din siya sa Diyos. Nakipagtalo din siya sa ating pong Panginoon. Amen. Maybe Jeremiah telling God, you have picked the wrong person. Amen. Marahil sinabi ang mali ang pinili mong tao, mga kapatid. Amen. Just like Moses, mga kapatid, sinabi niya sa ating pong Panginoon, dapat ang kapatid ko na lang ang pinili mo, Panginoon, sapagkat ako'y isang tao na maiksi ang aking dila. Amen. Minsan kagaya ko, mga kapatid, hindi niyo ako naunawaan, sapagkat sa kadahilanang, alam nyo na, mga kapatid, ang ating mga ngipin ay one set apart na. May fill in the blank na. Nang ibig sabihin, minsan sumisingaw na, mga kapatid. Hindi nyo naunawaan na ang aking salita. Amen. Pero hindi ito ang magiging dahilan o maaari nating irason sa Diyos kung tayo ay tatawagin ng ating pong Panginoon. Dahil tandaan natin, walang lumikha, walang humulma, walang gumawa sa ating buong pagkatao, kundi ang Diyos din naman, mga kapatid, ng may lalang, ng langit at ng lupa, mga kapatid. Come on, palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Ay nga, Jeremiah argued with God. Amen. Mali ang pinili mong tao. Amen. Isang taong hinamak. Isang taong hindi kilala. Pero mga kapatid, alam natin, mga kapatid, that Jeremiah himself confirmed
that he was being called by God, mga kapatid. Hallelujah. Na-convince siya, na tinawag siya mismo ng ating pong Panginoon nung ang Diyos mismo ang naglagay ng mga salita sa kanyang bibig na kanyang sasalitain. Kaya nga ang bawat sino man na gagamitin ng ating pong Panginoon at naghahangad na magpagamit sa Diyos, totoo ang mga bagay na ito. Maaaring sabihin mo, hindi ka taong masalita, pero kapag pinangunahan ka, kapag pinagharian ka ng salita o ng Espiritu Santo ng Diyos, ang Diyos mismo ang maglalagay ng mga salita na lalabas sa iyong bibig at mamamangha ka na lang. Yes. Mamamangha ka na lang, mga kapatid, na ang mga salitang lumalabas na sa iyong bibig. Praise the Lord. Hallelujah. I love you, Jesus. Puro salita na ng Diyos. Why, mga kapatid? Because it is the word of the Lord that confirms, mga kapatid, na kaya niyang lagyan ang ating mga dila ng kanyang mga salita. Amen. Pero hindi ibig sabihin na tinawag tayo ng Diyos ay we are already shield from all realities of life. Ang ibig sabihin ay hindi porket alam natin tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, ay tayo na ay exempted sa tinatawag na realidad ng buhay. Amen. Shall we say amen? Yes. Anak tayo ng ating pong Panginoon. We can say that, we can proudly say that siya ang ating Ama, mga kapatid. Amen. Pero ingat-ingatan natin yung ating paggamit ng ating pagiging anak. Na hindi natin pwedeng sabihin, punta tayo sa mall, kukunin ko nga ito dahil pag-aari naman ng tatay ko ito. I-credit nyo na lang sa kanya. O sasakay ka ng sasakyan na pampasahero at sasabihin mo, ay, kay papa ko naman itong sasakyan na ito, kaya mag-ingat kayo sa pagbabiyahe, bababa na ako. Hindi, mga kapatid. Yes. We have a paternal relationship with God, mga kapatid. Sa yung ating pong Ama na nasa langit, mga kapatid. Shall we say amen? Pero, mga kapatid, as I have said, maraming realidad sa buhay. Amen. Maraming ang nangyayari minsan sa atin na minsan napapaisip tayo, bakit nangyayari ito sa aking mga buhay? Bakit nangyayari ito sa amin? Bakit nangyayari ito sa akin? Naglilingkod naman kami sa ating pong Panginoon. Amen. Just as I have said, mga kapatid, amen, Jeremiah was not exempted from all these things, mga kapatid. Nagpasimula, mga kapatid, ang ministeryo ni Jeremiah, amen, nang maghari, mga kapatid, ang pinakahuling mabuting hari sa lugar ng Judah. Amen. And his name is Josiah, mga kapatid. Amen. His name was Josiah, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, ang kalagayan noon ng tinatawag na bayan ng Diyos. It was very erratic, mga kapatid. They were wandering. Hindi nila alam talaga kung ano ang patutunguhan ng kanilang paglalakbay. Hindi nila alam kung ano ang magiging tinatawag na pagtatapos ng kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen. Alam natin kung paano sumaway, alam natin kung paano nangaral, mga kapatid, amen, itong si Jeremias sa kanilang kasamaan, sa kanilang tinatawag na pagkalimot sa Diyos, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay sinaway. Lahat ng ito ay sinawata, mga kapatid, hallelujah, ni Jeremias sa kanyang pangangaral. Amen, hanggang sa mga salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig, na paghatol, amen, ay lumabas sa kanya ito without knowingly, mga kapatid, na magiging apektado siya sa bibigay na tinatawag na kahatulan ng ating pong Panginoon sa bayan ni Israel, mga kapatid. Yes. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, kapag nag-pray tayo ng tinatawag na pagpapala, pati yung masasama, pinagpapala ng Diyos. Amen. Ang lugar ng Egypt, pinagpala, mga kapatid, dahil lang sa isang Jose.
Kaya nga ibig sabihin kung ikaw ay isang mananampalataya sa Diyos at nag-iisa ka sa tinatawag na kumpanya, pwedeng pagpalain niya ng Diyos. Amen. Sa isang eskwelahan, kahit nag-iisa ka lang doon na mananampalataya, pwedeng pagpalain niya ng Diyos. Lalong-lalo na sa isang pamilya, kahit nag-iisa ka pa lang sa pasimula, pagpapalain yan ng ating pong Panginoon. Nako-confirm natin lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Amen. At maaaring sabihin natin, ang pandemya ay maaaring kahatulan ng Diyos. Hello? Pero tayong matutuwid, nagiging apektado rin tayo sa mga kahatulang ito, sa mga pandemya na nangyayari, mga kapatid, sa ating pong mga palibot. Amen. Yes. Kapag may mga kalamidad na apektuhan tayo, kapag may mga bagyo, kapag may mga tornado, amen, naapektuhan tayo, mga kapatid. Minsan, nagkakaroon ng kaguluhan sa ating pong mga pamilya, naapektuhan tayo, mga kapatid. Because we are living in this kinds of world, mga kapatid. Kaya nga, life happens to all of us, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, maging yung pangangaral ni Jeremias na paghatol ng Diyos, mga kapatid, sa bayan ng Israel, ay apektado rin ang kanyang buhay. That's why he wept, mga kapatid. Amen. Mabuti sana kung mangangaral ka ng patungkol sa paghatol at ikaw ay may exempt. Pero hindi. Kaya nga, si Jeremias, apektado siya dito. Kaya nga, umiyak siya. Kaya nga, nakilala natin siya, mga kapatid, a weeping prophet, mga kapatid. Amen. Ang aklat ng Lamentation, mga kapatid, kung ating tinatawag na, babasahin yan, kaya natawag na lament. Kailan ba tayo naglalament? Amen. Kailan ba tayo tumatangis? Kailan ba tayo nananaghoy? Kailan ba tayo umiiyak? Di ba kapag may patay? Amen. It talk about pestilence, mga kapatid. So may trauma, mga kapatid, sa buhay ni Jeremias. Amen. Shall we say amen? Yes. Mayroong trauma sa kanyang buhay. Nangyari ito sa kanya. Nangyari ito sa bawat isa sa atin. Mangyari lahat ito sa mga anak ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Shall we say amen? Pero salamat, mga kapatid, dahil may salita ang ating pong Panginoon na siyang magbibigay pa rin sa atin ng kalakasan that God is still at work, mga kapatid. Kaya pa rin kumilos ang ating pong Panginoon. Mararing may mga panahon, mararing may mga sandali, mga kapatid, na nagkakaroon na tayo ng conclusion sa isang bagay. Napakalabo ng mangyari. Amen. Napakalabo ng mangyari na maililigtas pa ang aking mahal sa buhay. Napakalabo ng mangyari na maayos ang nasirang relasyon. Pero tandaan natin, mga kapatid, wala pong imposible sa ating pong Panginoon. God is still at work. Kapag hindi pa sinabi ng Diyos na enough, kapag hindi pa sinabi ng Diyos na tapos na, wag natin tuldukan, mga kapatid. Amen. Wag natin tinatawag na tapusin. Meron at meron pa ring magagawa ang ating pong Panginoon. So our take says, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Arise. Amen. Go down. Amen. Hindi yan sinabing go up. Amen. Alam niyo, mapid, maraming mensahe ang Diyos na kailangan ang mga lugar na mabababa. Amen. Yes. You need to go down. Dahil meron kang dadalhin doon. Kaya nga minsan, mga kapatid, amen, sinabi rin ito ng ating pong Panginoon, mga kapatid, kay Jonah, go down to Joppa. Di ba? Go down to Joppa, pumunta ka, pababa sa Joppa.
Amen. Pababa rin, mga kapatid. Kaya kailangan ng salita ng Diyos that when we are down, mga kapatid, kung alam natin na parang wala ng pag-asa, parang wala ng kaayusan ang ating buhay, ang ating relasyon kung kani-kanino naman, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng ating pong Panginoon. Huwag natin baliwalain, bagkus ito ang laging magpapaalala sa atin, kailangan ko ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ko nga kanina, apektado, mga kapatid, si Jeremiah. Amen. May trauma siya sa mga pangyayari sa mga lugar na yun. Amen. Kaya nga napakahirap na magsalita, mga kapatid, na hindi mo alam, maging ikaw ay kasama ka. Kaya ganun ang buhay ni Jeremiah. Amen. Kaya marahil sa mga panahon na yon, mga kapatid, ay nanghihina. Nanglulupaypay na rin si Jeremiah. Parang, kailan kaya matatapos ang kaguluhang ito? Ang political turmoil sa bayan ng Diyos. Political mess na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kailan kaya? Amen? Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, arise and go down to the potter's house, and there will I cause you to hear my words. Kaya nga in the book of Jeremiah chapter 18, mga kapatid, nung dumating ang salita ng Diyos sa propetang ito, mga kapatid, hindi tayo nakakatiyak sa mga sandaling yaon, mga kapatid, kung ano ang ginagawa ni Jeremiah. Hindi natin alam, walang sinabi ang banal na kasulatan. Maaring naguhugas siya ng pinggan. Maaring naglilinis siya ng bahay, mga kapatid. Maaaring tinatawag na gumagawa siya, mga kapatid, sa tinatawag na kanilang mga bakuran ng gawain ng tinatawag na mga agrikultura, o maaaring pag-aalaga ng hayop, o maaaring siya'y palakad-lakad lang dahil naguguluhan, mga kapatid, kung ano ang kanyang gagawin, mga kapatid. O maaaring papunta siya, naglalakad siya, he is on his way, amen, to perform a religious service at that time, mga kapatid. Pero sabi ko nga, we don't know. Hindi natin alam kung ano ang kanyang kalagayan. Hindi natin alam kung ano ang kanyang sitwasyon, mga kapatid. Amen. Ang alam lang natin, mga kapatid, na may bagay na gustong sabihin ng Panginoon sa kanya sa mga sandaling yon, mga kapatid. God is still at work, mga kapatid. Gustong makipag-usap ang ating pong Panginoon sa buhay ng bawat anak niya, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, araw-araw nangungusap siya. And every ordinary days of our lives, God wants to speak to us. But often, we are distracted to hear Him. Bakit marami tayong mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan? Maraming mga bagay-bagay, mga kapatid, na gumagambala sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero salamat na lang dahil ang Diyos, hallelujah, He is so great in His mercy. He is so great in His grace, mga kapatid. Kaya sometimes, mga kapatid, hallelujah, God calls us to slow down, mga kapatid. Kailangan tayo minsan, hallelujah, magdahan-dahan. Kailangan tayo minsan manahimik. Kailangan tayo minsan kumalma, mga kapatid. Dahil may mga panahon, mga kapatid, hallelujah, na gustong sabihin ng Diyos ang mga bagay-bagay na gusto niyang gawin sa ating mga buhay. I don't know, mga kapatid, how many times na bumalik si Jeremiah. I don't know kung inakalang beses na pumunta si Jeremiah on the potter's house. I don't know. Man, walang sinabi ng Bible na during that time only sinabi ng Biblia na pupunta si Jeremiah. Marahil may mga panahon din, noong mga panahon na yaon, na kailangan nila ng pinggan, kaya bumili siya ng pinggan. Maaring may mga panahon na yaon, na kailangan nila ng lutuan. Amen, hallelujah. Kaya pumunta siya doon, amen, na bumili ng lutuan. O anumang mga bagay, mga kapatid, na gawa sa tinatawag
na putik, pumunta siya doon. Pero mga kapatid, hindi niya nakukuha ang mensahe ng ating Panginoon. Maaring sa mga pagpunta niya ng mga nakaraan na yon, hindi niya nakukuha kung ano ang ibig ipahiwatig ng Diyos sa kanyang buhay. Why? Because he was being in trauma. He was being distracted, mga kapatid, sa mga bagay-bagay, mga kapatid, na nangyayari sa kanyang kapaligiran. Amen. Kaya sometimes, mga kapatid, ang mga bagay-bagay na sa ating paligid, amen, may darating na lang na panahon that it really hit us. It really hit us differently. Amen, na nung dati, mga kapatid, parang wala kang pakialam. Na nung dati, mga kapatid, parang wala lang, mga kapatid. Pero there are times, mga kapatid, na kapag ang Diyos mangungusap sa iyo, sasabihin niya, kausapin mo ang anak mong yan, ang kaluluwang yan. Amen, kailangang maligtas yan. Yes, mga kapatid, may mga panahon, ang tingin natin sa ibang mga tao, parang walang saysay ang kanilang buhay. Pero minsan ipinapaunawa ng Diyos, mga kapatid, ang kanilang mga buhay sa atin, na kung hindi tayo magsasalita sa kanila, saan patutungo, saan pupunta ang kanilang mga buhay. Maaring nagsasaya tayo, maaring nagdiriwang tayo. Yes, we are in the presence of God. Pero kumusta yung mga mahal natin sa buhay? Amen. Na kung hindi tayo magsasalita, mga kapatid. Amen. Kung hindi natin titignan sila. Amen. Just like what the Lord wants us to see them. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, go to the Potter's house. Amen. I don't care, Jeremiah, kung ilang beses ka nang pumunta doon. Amen. Hallelujah. Marahil nagwawalang tatay mo at ipinagtatapon niya ang mga inuman at inutusan ka rin na bibili. I don't care sa mga panahon na yun. Maaring nakatakip ang iyong mga mata sa mga panahon na yun. Napabili ka lang, napapunta ka lang doon dahil inutusan ka lang na bumili. Pero mga kapatid, hallelujah, as I have said, may mga panahon, amen, nakakaiba ang sitwasyon. May mga panahon, mga kapatid, na magsasalita ang Diyos, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na ipapakita niya sa ating pong mga buhay. Kaya it was an ordinary day, mga kapatid, nang pumunta si Jeremiah on that potter's house. Nakita niya ang magpapalyok, mga kapatid. He was sitting, mga kapatid. Nakaupo siya habang gumagawa siya, mga kapatid, ng kanyang obra. Amen. It was spinning, mga kapatid. Amen. Kasama pati ang tinatawag na paa, mga kapatid, sa tinatawag na paggawa, mga kapatid, ng kanyang obra. Amen, hallelujah. At hawak-hawak din ng kanyang mga kamay. Very firmly, mga kapatid, yung tinatawag na clay sa tinatawag na kagamitan. Amen, o sa vessel na gusto niyang gawin, mga kapatid. So, sabi nga in verse 3, then I went down to the potter's house and there he was making something at the wheel. Amen. So he saw. Dati hindi ko pinapansin ito. Pero ngayon, nakikita ko ganito pala karumi. Ganito pala karumi ang paggawa ng tinatawag na isang pot. Amen. Marumi ang kamay. Marumi ang paa. Marumi ang buong katawan dahil sa putik, mga kapatid, na ginagawa niya. Amen. May unti-unting tumutulong tubig at the wheel, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa mga sandaling yun, mga kapatid, hallelujah, it was an ordinary day, mga kapatid. But the eyes of Jeremiah was being opened that day, mga kapatid. At marahil naisip niya, mga kapatid, ano kaya kung ang tinatawag na putik na ito, ano kaya ang tinatawag, hallelujah, na ang clay na ito ay conscious siya. Amen. Kung may buhay lang sana siya, kung nararamdaman lang sana niya kung ano ang ginagawa sa kanya, ano kaya ang kanyang nararamdaman? Marahil sa kanyang paikot-ikot, mga kapatid, na kalagayan, marahil nahilo siya, mga kapatid. Amen. Marahil ganun, mga kapatid, ang pagbibigay unawa ng Panginoon kay Jeremiah sa panahon na yon.
Amen. Tayo nga mga kapatid, hindi pa tayo umiikot, nahihilo na tayo. Di ba? Lalo na yung mga kagaya ko yung edad. Amen. Na minsan kapag biglang tayo, nahihilo ka na, how much more yung paikot-ikot ka. Di ba? Try to give life to the clay. Paikot-ikot, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Spinning around. Amen. Very dizzy, mga kapatid, in a circle, mga kapatid. Remember this, mga kapatid, we are living on a planet that is spinning around. Amen. Umiikot po, mga kapatid, ang mundo na ating pong tinitirhan. At alam nyo, ang kanyang tinatawag na ikot, mga kapatid, it spin, mga kapatid, about 1,670 kilometers per hour. Hindi natin tinatawag na halos, mga kapatid, namamalayan ang pag-ikot, mga kapatid. Amen. And this is all while our galaxy is spinning, mga kapatid, through the space. Amen. It continues, mga kapatid, paikot-ikot, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Kaya nga, nung sinabi ng Diyos that let there be light, mga kapatid, na taon, mga kapatid. Amen. Na araw sa mga panahon na yon, mga kapatid. Kaya nga, life seems to go around in circles sometimes. Amen. Yes. Ganyan ang buhay natin, paikot-ikot, pabalik-balik. Minsan nahihilo na, minsan nagsasawa na tayo, mga kapatid, sa cycle ng ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Yes. Sabi nga ng awit, I was confused then, lost in a whirlwind that was spinning round. You stop my spinning, give me beginning on the solid ground. Huh? Now there's a purpose, life's not a circus, since I found you, Lord. Amen, hallelujah, salamat na lang. Amen, yun yung awit na from the start. I waited so long for I was wrong in not loving you. Matagal na panahon. Amen, naghintay tayo. Hindi natin minahal ang ating pong Panginoon, pero hallelujah, when we found the Lord, amen, yung pag-ikot-ikot ng ating mga buhay na walang patutunguhan, walang destinasyon, mga kapatid, hallelujah, itong sirkumstansya ng buhay na ito, mga kapatid, pinahinto at inilagay tayo sa solid ground ng ating Panginoon. And I know for sure, may patutunguhan, mga kapatid. Alam nyo, wala nang bago, mga kapatid, sa lupang ito. Amen. There is no new already on this earth. Yan ang sinabi, mga kapatid, ng mga ngaral. Yan ang sinabi, mga kapatid, hallelujah, ni Solomon, mga kapatid. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 1, verse 3, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Isang salin ng lahi ay yumayaon at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ang araw naman ay sumisikat at ang araw ay lumulubog at nagmamadali sa dakong sisikatan nito. Kaya nga, wala nang bago, mga kapatid. Amen. Every day, mga kapatid, sumisikat ang araw. Every day, lumulubog ang araw at magmamadali ulit sa susunod, sisikat ang araw. Amen. Shall we say amen? Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan at pumipihit sa hilagaan at laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kanyang pihit. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat. Gayon may hindi napupuno ang dagat sa dakong hinuhugasan ng mga ilog. Doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. So lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyaan ng pagtingin, ni ang tenga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay
siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Amen. Walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi ang mga tao, tignan mo, ito'y bago. Nayari nga sa mga panahon na una sa atin. Walang alaala sa mga dating lahi, ni magkaroon man ng alaala sa mga huling salin ng lahi na darating, sa mga yaon na darating ang pagtatapos. So tingnan nyo mga kapatid, life is a circle, mga kapatid. Paikot-ikot lang. Nakakahilo. But the Lord was saying to Jeremiah and to us today, God is still at work. Gumagawa pa rin. He is still our Creator, mga kapatid. Amen. Madalas naiisip natin, mga kapatid, na tapos na ang paglilikha ng Diyos, mga kapatid. On the 6th day, mga kapatid, nung likhain niya ang tao, mga kapatid. But the Bible tells us a different story, mga kapatid. Gumagawa, kumikilos pa rin ang Diyos sa ating buhay. Kung ang kalagayan mo ngayon taghirap, hindi magtatapos ang buhay mo na ikaw ay taghirap. Kung ikaw ngayon may problema, kung ikaw ngayon may suliranin, kung anuman kaguluhang mayroon ka, pwede pang mabago because God is at work, mga kapatid. Amen. It tells us that God is actively involved in the creation and upholding of the world at every moment of every day. Every moment at every day. Hallelujah, nandyan ang ating pong Panginoon. Nakagaya na magpapalyok. He keeps the universe. He keeps the galaxy. He keeps our solar system spinning just right so, mga kapatid, that He can create what He wants to see in the world, mga kapatid. He has made and is making. Kagaya ng mamamalyok, mga kapatid, leaning over the vessel. He is making, mga kapatid, breathing softly into the vessel. He is making so that it does not collapse. Hindi masisira. Amen. Hindi sa mapawalang kabuluhan. Kaya nga hiningihan ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ang kanyang nilikha. Every single moment, every single day, nandyan lagi ang paghinga ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. And He create something new sa ating mga buhay. Kaya nga sa bawat pagpapakapuspos, sa bawat pagtagak natin ng banal na Espiritu Santo, whether we believe it or not, whether we accept it or not, something internally, mga kapatid, ay may binabago ang ating pong Panginoon. Kung ano man ang hindi nasa ayos, inaayos ng ating Panginoon. Either be karamdaman, either be, mga kapatid, attitude, mayroong ginagawa ang ating pong Panginoon. Amen. Hindi lang natin namamalayan. Kaya I'm come to tell you today, mga kapatid, that the Potter is still at work in your life. In the good and in the bad, in the heights and in the lows, in victories and even in defeats. When you win and when you lose, He is there working, mga kapatid. Kumikilos lagi ang ating Panginoon. Gumagawa lagi ang ating Panginoon. Kaya nga nasasabi natin that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Hallelujah. Kaya nga sa araw ng paglilikha ng ating pong Panginoon, He did not say, it is finished, hanggang hindi niya nakita ang kanyang image sa kanyang paglilikha. Amen. He did not say, it is finished, until, mga kapatid, hindi niya makita ang kanyang tinatawag na mukha sa kanyang nilikha. Amen. Kaya nga, ang Diyos ay patuloy na lumilikha. He creates something new. He is working on me.
He is working on you, mga kapatid. Amen. Hindi siya hihinto. Hindi siya titigil hanggang hindi makita. Amen. Hallelujah. Ang tinatawag si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga sinasabi natin, He's not finished with me. He is not finished with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. Gusto niyang makita siya sa ating mga buhay. At ito, mga kapatid, isinasama niya lahat ng ating pagkakamali. All our weaknesses, all our missiness, mga kapatid. Amen. All our sins, mga kapatid. He made all this, mga kapatid. Hallelujah. Para mabuo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Hindi na sorpresa ang Diyos sa mga ginagawa natin minsan sa ating mga buhay. Amen. In verse 4, and the vessel that made clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, and it seemed good to the potter to make. Church, we are all in His hands. Amen. Anong sabi ng awit? He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. He's got you and me, sister, in His hand. He's got you and me, sister, in His hand. He's got you and me, brother, in His hand. He's got you and me, brother, in His hand. So mga kapatid, we are in the hands of God. Nasa kamay tayo ng ating Panginoon. He is still at work sa ating mga buhay. Kaya nga minsan sa ating pagkakamali, kaya nga minsan sa ating pagkakasala, anong nangyayari? The clay, mga kapatid, in the potter's hand was being marred, mga kapatid. Amen, anong nangyayari? Nababasag, minsan nawawasak, mga kapatid. Men, bakit, mga kapatid? Dahil hindi po nangyayari ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Tandaan natin ito. Makapangyarihan na ating Panginoon. But if we are not going to cooperate, kung hindi tayo magko-cooperate sa Diyos, sa gusto niyang mangyari sa ating buhay, hindi po mapapalabas ng Diyos ang base na gusto niyang gawin sa atin. Listen, ayaw ng Diyos na ang kalalabasan mong base ay second class na base. Ayaw niya na second class ka lang. Gusto niya yung unique, mga kapatid. Gusto niya yung first class. Gusto niya yung kakaiba. Pero hindi mapapalabas ito ng ating pong Panginoon if we're not going to cooperate with Him. Kung hindi tayo aayon. Yes. Mag-aminan tayo, mga kapatid. Matagal ng panahon kinakausap tayo ng Diyos. May gustong gawin sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Gusto niyang makita sa atin. Pero ito ang nangyayari, we are not cooperating. We're still insisting, mga kapatid, kung ano ang gusto natin. We are still insisting, mga kapatid. Gusto pa rin nating ipagpilitan na alam na nga natin yun ang sumisira sa atin. Yun pa rin ang gusto nating gawin, mga kapatid. Pero salamat sa ating pong Panginoon. God is still at work. Ilang beses, mga kapatid, na fail natin ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na makita sa ating buhay ang Kanyang imahe, pero hindi tayo nakikipag-cooperate. At minsan, sabi natin, pagod na ako. Pagod na ako sa kaikot. Pero hindi ka matutulungan ng Diyos na matanggal sa kaiikot na yan.
kung hindi ka makikipag-operate. Hindi matatapos, mga kapatid, ang paglilikha ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka aayon, mga kapatid, sa tamang pressure na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kaya maraming mga iba, mga kapatid, na na-trauma na sila sa kaikot, na prostrate na sila, and they just want to quit. Yes. Alam natin na ang normal na buhay, ang daming kaguluhan. Dumadagdag pa ang mga alingaw-ngaw ng digmaan. Dumadagdag pa, mga kapatid, ang patuloy na paglaganap ng iba't ibang uri ng karamdaman. At hindi maayos na gobyerno meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pero tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, gaano man kagulo ang mundo natin, gaano man, mga kapatid, nadungisan ang buhay natin, as long as we are in the Potter's hand, habang nandyan tayo sa kamay ng mapapalyok, mga kapatid, pwede niya uling umpisahan, pwede niya uling gagawa ng isang bago, mga kapatid, hallelujah, kahit ano pa ang ating pagdadaanan sa buhay, He can make you over again. Tumayo tayong lahat sa oras na ito. He can make you all over again. Maaring meron tayong iba't ibang idea kung paano magwo-work out ang lahat ng bagay na nasira para mag-work out ang family relationship, para mag-work out ang church relationship. Maaring meron tayong mga ganitong idea. Pero tandaan natin, may kaisipan ng Diyos na hindi natin kaisipan. May pamamaraan tayo, mga kapatid, hallelujah, at kakaiba sa pamamaraan ng Diyos. Hallelujah. And God has a better plan. And God has a better ways, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ng Diyos ng pagkatawag niya sa atin ay madadala lang sa isang tinatawag na basura. Hindi ganun ang layunin ng Diyos. God didn't make no junk. Hindi gumagawa ng basura ang Diyos. No. Sabi ko nga, He didn't even think to make you a second-class base. No. Gusto niya first class ka. Gusto niya, mga kapatid, yung ikaw ay maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Just as I have told you earlier, inipon lahat ng Diyos ang ating pagkakamali at inilagay sa equation para lalabas ka naganap, nakaaya-aya, kaakit-akit, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Remember, God's original creation for human. Ang sabi ng Bible, it was very good. It was very good. When God does things, it come out very good. He does them right because we know He is the master potter. And listen, may mga panahon, ito, He knows just the right amount of pressure to apply and where to apply it at the right time. At the right time. Kaya minsan, bakit hindi pa nung ako'y bata, ganito yung pressure na dumating sa akin? No, you cannot question God. Dahil kung ganun ang pagpisil ng Diyos sa buhay mo noon at hindi mo kaya, maaring wala ka.
Tandaan nyo, may mga pagsusubok tayong pinagdadaanan na sabi nyo, bakit ngayon lang dumating ang mga pagsubok na ito? Kung dumating yan na mas maaga, wala ka dito ngayon. God factors everything and He puts into equation para gawin at hubugin tayo ng lubusan ng ating pong Panginoon. He knows the pressure to apply and where to apply it. And He knows when to breathe His life-giving Spirit into you. Ginagamit niya lahat ng sirkumstansya ng ating buhay to mold us, to shape us. He is working all things together for good. God is still at work. God is still at work, church. Kanina, mga kapatid, kung maalala nyo, bakit hindi ginamit ng Diyos ang salitang Jacob sa verse of Scripture? Bakit Israel? He calls the messed up nation that is acting more like Jacob than by Israel, by the name He gave their ancestor. Why? This is the real thing happening. We are trying to deceive God. Na parang okay ang lahat. Jacob is a supplanter. He is a deceiver. He is a heel catcher. The nation God brought out of Egypt, they act like Jacob. But God still pronounced them Israel. Means the prince of God. Why? He doesn't call you the way God sees you, kung saan sinisira mo ang buhay mo. Hindi niya tinitignan na ganun tayo. But He is seeing us. Tinitignan tayo ng Diyos by the way He sees us, what we can be. Kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Kaya nga, in that while we were yet sinners, minahal na tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga pumunta siya sa lupang ito, nasira ang mundong ito. He came to remake the world. He came to remake our lives. God is still at work. God is still at work. He is working from the inside. He is working on the outside. Hallelujah! Salamat sa ating pong Panginoon. He is working. Kung ikaw ay bisita ngayon and you feel na kinakausap ka ng ating Panginoon, listen. Hallelujah! He manifests Himself in the flesh. He lived a sinless life. He died. He was buried. After 3 days, He rose from the grave. He ascended into heavens. And He has sent His Spirit to work from the inside out. Sa lahat ng sinong maniniwala sa Kanya. Maaring naguguluhan ka rin sa sarili mo. Maaring nagtatanong ka, Panginoon, kailan ako mabulubusang mababago? Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Gusto ko nang itigil ang bagay na ito, paikot-ikot na lang, pabalik-balik na lang. But God is
searching your heart. God is speaking to you. He wants to work in through you. He wants to shape you. He wants to mold you. Halabakataya sikayarararabahayaga. God is still at work. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ganito ang kalagayan ng aking anak. Ang kalagayan ng aking mga anak, sabi ng Panginoon, na kung kayang baguhin at hulmain muli ng Panginoon ang magpapalyok ang kanyang obra, ganun din ang pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Church, He is here right now. Just open your heart. Just surrender yourselves to Him. Lord, I'm here. Kumilos ka sa akin, magtrabaho ka pa sa aking buhay. Panginoon, hindi pa ako sakdal. Hindi pa ako perfecto. Lord, you are in the process of making the way you want me to be. And you are my Creator, God. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bakit hindi tayo lumapit ngayon sa ating Panginoon? Come on. Take time, make a commitment. Hallelujah. Alam ko, napapakinggan natin ang boses ng Panginoon na kung saan nais niyang kumilos sa iyo. Hallelujah. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa altar, mga kapatid. Maging sa mga bisita namin, mga leaders, pwede nyo bang i-ushers ang mga bisita natin na sila ilapit natin sa ating Panginoon, ipanalangin natin sila. Hallelujah, Jesus. Yes! He's still at work. He's still at work. Just say yes to the pressure that He is giving you right now. Hinahawakan ka niya ngayon. Hallelujah, hinahawakan ka ngayon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord, nakikita mo ang pressures ng mga ama na nandirito, oh Lord God. Oh, yes, He's working. He's working. I can feel it. He's working. I can feel it. Alabashakarolobohoya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Are you God? Are you God? Oh God, gamitin mo siya yung sa nais. Mighty Redeemer, are you God? Are you God? Work in His life, Lord. Shield and defender, are you God? Are you God? Faithful forever, are you God? Are you God? Merciful healer, are you God? Are you God? Mighty Redeemer,
Redeemer, are you God? Are you God? Shield and defender, are you God? Are you God? Faithful forever, are you God? Are you God? Merciful healer, are you God? Are you God? Mighty Redeemer, are you God? Are you God? Shield and defender, are you God? Are you God? So we stand here in your presence, lifting up the name of Jesus, a strong tower meant to save us, and now nothing will defeat us. We are boldly interceding. Sige, maniwala ka, manampalataya ka, He is working. Hallelujah, hallelujah, He is working now. Hallelujah, He is working now. Hallelujah, come on, connect to Him, Lord. Ask to Him, Lord, ayusin mo ang bagay na ito sa aming buhay mag-asawa. Ayusin mo ang bagay na ito sa aming magkapatid. Lord, ayusin mo, Panginoon. Joy, defeat Yes, depression, Lord. liberation Yes, oh God. Hallelujah. from addiction. Baguhin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Reshape us, oh God. Remodel us once again. Lord, patawarin mo kami minsan. We're not cooperating, Panginoon. Forever Yes, Jesus. are you God? Are you God? Salamat ng marami, You're Panginoon. the shield Salamat ng marami, O Diyos. defender. Jesus. Are you God? Are you God? Oh. Mighty Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo. Salamat, Panginoon, O God. Alabakataya sikaya rarararamahay. You're the shield. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good. Hallelujah. Thank you, Lord, O God. Hallelujah, for making us. Thank you, Lord, O God. Hallelujah. Panginoon, O God, di kami magsasawa to ask your power, to ask your presence, O God, hallelujah, na manahan sa aming mga buhay, sapagkat gusto namin, Panginoon, hallelujah, na sa aming pang-araw-araw na buhay, makikita ka at mararamdaman namin, Panginoon, na kumikilos ka pa, gumagawa ka pa, O God, hallelujah, ng bagay na ikiluluwalhati mo, Diyos, sa aming mga buhay. What has been stolen from our family, shamed and broken, hope will rise, hearts will Thank you, Lord. we'll see joy, defeat depression, liberation from addiction. For when we are at our weakest, Your power is completed. Faithful forever. Hallelujah. Come on, let's all Are stand. you God? Hallelujah. Let's all stand now. Hallelujah. Itaas natin patuloy ang ating mga kamay. Let's continue to surrender ourselves to God. Yes, Lord. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon.
You are not done yet, Are you Panginoon. Hindi ka pa tapos sa aming mga buhay. Lord, oh God, kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. In the good times or in the bad times, in high and low, so God, in victory and even in defeats, you are working, oh Lord. Shield and Salamat. defender Salamat. are you, Yes. God. Hallelujah. Narito ang ating Panginoon. Damang-dama ko kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa bawat isa. Woo! Halabakataya sa... Yes. You, God. Yes. Are you God? Are you God? Come on, let's sing the song. Mercy Forever are you God? Are you God? mighty Redeemer, are you God? Yes, Lord. Are you God? Shield and defender, are you God? Are you God? Hallelujah. Come on, let's worship God. Let's give Him thanks. God is still at work. He's still working on me. He's working on me. Come on. Claim it. He's working on me. Thank you, Lord. You're working on me. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And to conclude, hallelujah, our service today, can I ask Sister Lina to lead us in a word of prayer? Amen. Thank you, Jesus. You are at work in our lives. Salamat dahil dinako mo kami sa lugar na ito. Ibinigay mo, Panginoon, ang mensahe ng buhay. Ang mensahe na kung saan kami ay napalakas, Panginoon. That despite of our failures, despite, oh Lord God, of our iniquities, you're still at work, oh God, in our lives. At nandito po kami upang patuloy na magpasakop sa iyo na ano man ang pressure na naramdaman ng iyong mga anak na nandito, we can say yes to your will and to your ways, O Lord God. Dahil nais namin, Panginoon, na sa buhay na binigyan mo ng kaligtasan, kagalingan at pagpapala, ay malwalhati ka namin, Panginoon. Salamat ng marami. We believe, Lord Jesus, na nag-uumpisa ka pa lang. Lalo na sa amin pong mga bisita, ikaw ang higit na nakakaalam ng daladalahin nila. At alam namin na meron silang pangangailangan. Hindi man maibigay ng iglesyang ito, pero ikaw ang binibigay namin sa kanila, Panginoong Jesus, dahil ikaw ang may tunay na solusyon sa lahat ng kanilang problema, lalo na, O Diyos, ang kaligtasan ng kanila pong kaluluwa. Marami pong salamat, O God, sa aming pong pagtitipon. Damang-dama namin ang kagalakan, ang kasiyahan ng pagkilos mo sa amin pong mga buhay at ang aming kahilingan, patuloy ka, Ama, na kumilos sa bawat isa po sa amin, O Diyos, at mangyari ang kalooban mo. Salamat sa amin pong pastor, kumilos ka ng patuloy sa kanya at gamitin mo pa siya para sa iyo pong kapurihan, Panginoon. Lord Jesus, uuwi kami na malakas. Uuwi kami na may bagong paghawak ka sa aming pong mga buhay. Uuwi kami, Panginoon, na magbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray.